Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang gabi, Sir Kira. Call me Mariel na lang. Sariling karanasan ko po ito. Naalala ko lang to bigla nung mapakinggan ko yung kwento nyo na natrap sa school dahil binaha ng malala ang Region 3. Dahil bukod sa bagyo, nagpakawala din ang mga dam. Tingin ko, bagyong Ondoy ang sinasabi nung nagkwento. Kaya bigla kong naalala yung karanasan ko noon. Isa din po kasi ako sa mga natrap nung panahon na yon. Ang pinagkaiba lang, wala akong kaalam-alam na magpapakawala pala ang dam at hindi ako aware na may bagyo pala nun kasi wala pong TV sa dorm na tinitirahan ko. At sobrang ganda din ang panahon ng umaga na yon at kahit nung tanghali. So fast forward po. Nagja-job hunting ako nito at doon ako sa SM Marilao nagpapasa ng resume sa mga natanungan ko kung hiring ba sila dahil yon ang pinakamalapit na mall sa akin. Yung job hunting ko po na yon ay may kasama ding gala. Wala din kasi akong gagawin sa dorm kundi tumunganga. Hapon na nung malaman ko yung nangyayari sa labas. Sarap na sarap kasi ako noon sa aircon dahil mainit nga sa labas. Noon pa lang ako nagka-ideya na natrap na talaga kami sa loob ng SM. Pagod na ako noon. Kaya nung nalaman ko na open ang SM para sa mga customers na natrap, naghanap na lang din ako ng mapupwestuhan ko. Hindi ako nagpunta sa food court dahil matutukso lang ako na gumastos doon. Kaya nung makita kong kung saan-saan na lang nauupo yung ibang tao, nakigaya na lang din ako. Nag-secure muna ako ng pera ko noon. Todo ipit ako ng pera sa panty at bra ko. Tingin ko ito yung pinaka nakakayak noon. Bilang isang hampas lupa, yung tagi-1,000 lang ang cellphone ko noon. Snake lang ang magandang laruin kaya sobrang nakakabagot talaga. Walang balak tumigil ang ulan at hindi na safe kung susubukan ko pang umuwi. So no choice talaga. Nung gabi naman, nag-secure na din ako ng makakain at maiinom ko. Tipid na tipid talaga ako. At habang palalim ang gabi, palamig ng palamig sa loob. Pabalik-balik din ako sa CR dahil binabalisaw-saw na ako noon. Dito na nag-umpisa yung creepy experience ko. So pabalik-balik ako sa CR. At nakakainis kasi patak-patak lang ang inilalabas ko kada punta ko sa CR. Nag-decide ako na lumipat sa tabi ng carousel. Nakaupo lang ako sa lapag at nakatulala. Pagod na kasi ako noon at inaantok na. Mabuti na lang talaga, naubos ko yung dala kong resume noon. Wala akong ibang alalahanin kundi yung maliit na bag na dala ko. Inuunti-unti ko lang din yung pagkain at tubig ko. Halos makakatulog na ako noon. Magigising na lang ako kapag kailangan ko na namang pumunta ng CR. Pagkabalik ko galing sa CR, meron ng pamilya na nakapwesto sa inilisen ko. Since medyo malaki pa naman ang space sa tabi nila, doon na lang ako pumwesto. Nakaupo na ako. Inaayos ko na ulit yung pagkakapulupot ng bag ko sa katawan ko. Hindi pa ako natutulog noon. Pinapakiramdaman ko pa muna yung paligid dahil may iba na ulit akong katabi. 4 lang sila sa pamilya. Yung mag-asawa tapos yung 2 batang lalaki. Behave naman yung anak. Siguro dahil pagod din. Hindi ko na din kasi alam kung anong oras na nito. May mangilan-ngilan pa na maingay pero karamihan nagpapahinga na lang sa isang tabi.
Nung makomportable na ako, hinayaan ko na ang sarili na makatulog. Sa kalagitnaan ng tulog ko, nadinig ko na may bata na malapit sa akin. Na siguro, kinakausap yung kapatid. Niyayaya niyang makipaglaro sa kanya yung kapatid niya. Pero wala naman akong nadidinig na sumasagot sa kanya. Paulit-ulit lang siya. "Tara, laro tayo." Hindi ko inintindi yun nung una, since hindi naman malakas ang boses niya. Parang mahinang-mahinang bulong lang yon. Siguro para magising yung kapatid. Kaya naman nanatili akong nakapikit lang hanggang sa hatakin na ulit ako ng antok. Yung pangalawang gising ko, nakaramdam na naman ako ng pag-ihi. Mas tahimik na sa paligid. Kaya nung pagmulat ko, nilibot ko pa ng paningin yung buong paligid. Chinek ko agad yung gamit ko. At nung mukhang hindi naman nagalaw, tumayo na ako para mag-CR. Nakakatakot nga nun kasi wala na akong kasabay sa loob. Kaya naman binilisan ko na lang. Binilisan ko din yung lakad ko pabalik hanggang sa makaupo ako. Gising na gising ang diwa ko nun, kaya nagbukas na lang ako ng sugo. Nguya-nguya lang tapos tingin-tingin sa paligid. Hindi ako mapakali. Ang lawak kasi. Tapos, ang daming strangers. Feeling ko pa, may mga nakatingin sa akin. Nahinto yung mata ko sa roll-up ng department store. Tapos, dumako yung paningin ko sa glass wall nun. Ang tagal kong nakatitig doon habang sumusubo ng sugo. Hanggang sa ma-realize ko na para palang may nakatayo sa likod ko. Kita ko kasi yung refleksyon ko doon. Napahinto tuloy ako tapos tinignan ko ulit ng mabuti. Yung pamilya na may 2 bata ang nasa likod ko noon. Kaya lakas loob akong tumingin sa likod ko. Gising yung bata at nakaupo sa tabi ng nanay niya. Napatitig ako sa kanila. Nung mapansin ako nung nanay nung bata, tinanong niya ako kung bakit. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba. Pero sa huli, para mapanatag ang loob ko, nagtanong na rin ako. Nakatayo po ba siya sa likod ko kanina? Yan mismo yung tanong ko sa kanya habang nakaturo sa anak niya. Mabilis naman siyang sumagot ng hindi naman. Kaya hindi napanatag ang loob ko. Hindi na ako sumagot, basta nakatingin lang ako sa anak niya. Maya-maya, ibinalik ko yung paningin ko sa may glass wall ng department store. Tinitignan ko ng maigi yung silhouette ko doon. At wala na yung silhouette ng batang nakatayo sa likod ko. Medyo umusog ako palayo sa pamilya para hindi ako matapat sa glass wall. Sigurado kasi akong hindi ko mapipigilan ang sarili ko na tumingin ng tumingin doon. Kinalma ko lang ang sarili ko. Tapos umayos ako ng pwesto. Sinusubukan kong makatulog ulit. Pero bago ako mahatak ng antok, nandoon na naman yung batang bumubulong at nag-aayang makipaglaro. By this time, alam kong iba na. Masyado na akong malayo doon sa pamilya para marinig pa ang bulong ng anak nila. Sir Kira, legit na bulong yun. Kasi mahinang-mahina lang naman at malapit sa tenga ko pa bumubulong. Sa akin pala sinasabi. Sa akin niya gustong makipaglaro. Ayokong buksan ang mga mata ko noon. Takot na takot talaga ako. Halos hindi na ako gumagalaw sa pwesto ko. Nagtatayuan na ang balahibo ko sa batok paakyat sa ulo.
Kaya nagulat pa ako nung may tumapik sa akin na guard. Doon pa lang ako nagmulat ng mata. Sinabihan ako ng guard na lumipat na ng pwesto. Sumunod lang ako sa kanya pero palingon-lingon pa din ako doon sa pwesto ko. Hindi kayo titigilan nun, ma'am, kung di kayo lilipat. Makulit talaga yun si Junjun eh. Nagulat talaga ako sa sinabi niya, Sir Kira. Alam niya. Hanggang carousel lang naman siya, ma'am, kaya hindi ka na niya magugulo kapag lumipat ka. Pagdating namin doon sa may gitna ulit, sinabihan na lang niya ako na doon na lang maghanap ng pwesto. Doon daw, walang Junjun na gustong makipaglaro. Parang sanay na siya kay Junjun. Kaya naman naniwala na lang ako, tapos pumwesto na lang ulit. Nung komportable na ako, doon na ako nakatulog. Umaga na nung magising ako. Marami nang nagtatangkang umuwi. Nagayos na lang din ako ng sarili ko tapos lumabas na din. Tinignan ko yung mga lumusong na sa baha at kung kakayanin ko ba. Medyo maaliwalas na noon, Sir Kira. Uulan na lang saglit tapos hihinto. Panay ganon. Ang tagal ko pang nag-isip noon kung lulusong ba ako. Pero nung makakita ko ng mga estudyante yata na lumusong na din, sumunod na ako. Swerteng nakasakay ako doon sa dump truck na nagpapasakay ng libre. Kahit dump truck yon, Sir Kira, swerte na rin yon. Kesa sumuong ako sa baha sa gitna ng kalsada. Hanggang dito na lang po. Waiting po ako na maisama to sa mga susunod yung upload. Aux lang kahit matagal. God bless po. Nito lang ito nangyari. Yung huling bagyo na nagpalubog sa Marilao. May second floor yung inuupahan naming bahay dito. Sa totoo lang, wala pa kaming 1 taon sa bahay na yon. Pero nakakadalawang baha na kami. Ito ngang huling baha, may na-experience ako na talagang nagpa-decide sa akin na lumipat na talaga ng bahay agad-agad. Sa SM Marilao ako nagtatrabaho bilang isang crew. Kaya din ako napadpad doon ay dahil tawid lang ng SM yung apartment. Baha na nun sa MacArthur, kaya paniguradong lubog na yung first floor ng bahay namin. Buti na lang at nakalikas na sila mama at mga kapatid ko nun. Nag-check-in sila sa hotel na malapit. Hindi ko na lang papangalanan kasi medyo nasusuya ako sa hotel na yon. Bagyong bagyo pero wag na nga lang. Buti pa yung SM, nag-offer ng libreng stay sa mall nila. So yun nga, lusong ako papunta sa hotel. Hinubad ko na lang yung sapatos ko at inangat ang pantalon hanggang tuhod. Pasado 9:00 na nun. Ako lang ang naglalakad sa street papuntang hotel. Siyempre lusong sa baha. Habang naglalakad, makikita mong gumagalaw yung tubig. Gaya ng sabi ko, ako lang mag-isa ang lumulusong nun. Pero sa unahan ko, kita kong gumagalaw yung tubig na parabang may naglalakad din sa baha. Saglit lang yon, mga ilang hakbang. Pero kitang-kita ko talagang meron. Sa takot, nagbandali na akong makarating sa hotel. 6 PM nag-check-in sila mama. Kaya 6 PM din kinabukasan, kailangan na naming umalis ng hotel. Day off ko noon kinabukasan. Kaya pagtapos namin mag-almusal, lumusong kami papunta sa bahay para i-check kung pwede nang maglinis at nang makauwi na ng hapon. Mababa na ang tubig pagdating sa bahay,
Kaya naglinis na rin kami kahit na may tubig pa sa loob. Habang naglilinis, narinig namin ng kapatid ko na may tumakbo sa taas. Kahoy lang kasi yung sahig ng second floor, kaya dinig talaga ang ingay sa taas. Binaliwala lang namin. May pusa kasi kami, kaya naisip namin na baka si Tiger lang yon. Maya-maya, bumukas ng kusa yung gripo sa CR. Nagkatinginan kami ng kapatid ko, pero hinayaan lang namin. Think positive pa rin. Baka naiwan lang na bukas dahil sa pagmamadali. Nakatapos naman kami sa paglilinis noon. Ang kaso, umulan na naman ulit maghapon, kaya tumaas na naman ang tubig. Wala kaming no choice. Hindi pa pwedeng umuwi, kaya naman nag-check-in na lang ulit kami. At ito na ngayon nakakainis. Wala kasi talaga kaming pera noon. Ipinangutang lang namin yung pang-check-in. Nagsabi naman kami sa kahera na mag-e-extend kami. Sinabi rin namin na lubog pa nga yung bahay. Inaantay lang namin yung pa-Gcash ni Mayor. Nangutang lang kasi ako noon sa tita ko. So, na-late ng ilang minuto yung padala ni tita. Kaya inabot na kami ng time out. Ni hindi man lang napakiusapan na konting antay lang at na-late nga lang yung pera. Kesyo may papasok na daw na ibang customer. Actually, naiintindihan ko naman. Business is business pa rin. Gusto ko lang mag-rant kasi nakakainis eh. Nakapag-check-in pa rin naman kami, pero sa ibang room na. So kinabukasan ulit, mababa na yung tubig. Kaya lumusong na yung mga kapatid ko para maglinis sa bahay. Hindi na ako nakasama nun kasi may pasok na ako. Pag-uwi ko, nagkwento yung mga kapatid ko. Habang naglilinis daw sila, may narinig na naman silang mga ingay sa second floor. Parang may mga nagtatakbuhan daw at parang may mga nagdadabog pa. Imposibleng gawa ng pusa yung ganong ingay, kaya inakyat nila. Baka napasok kami ng mga magna. Marami kasi noon sa lugar namin. Pero wala naman daw tao sa taas. Nagkakatakutan na sila noon, pero kailangan nilang tapusin yung paglilinis. Nung sa CR na naglilinis yung isang kapatid ko, nagulat siya kasi unti-unti daw bumukas yung pinto. Tapos biglang bumukas yung gripo. Labas siya agad noon ng CR. Iyak tawa talaga sila kasi hindi nila pwedeng iwan yung paglilinis. Sabi nung isang kapatid ko, habang naglilinis daw sa CR yung isa, nakita nga niyang unti-unting bumukas yung pinto ng CR. Tapos sa loob, nakita niya na may kasama yung kapatid namin na babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at nakatayo ito sa likod ng kapatid namin. Tapos bigla na lang daw naglaho nung bumukas yung gripo. Nakatapos din naman sila, pero sobrang tagal nila bago natapos maglinis. Nung bumuti na ang panahon, naghanap na agad kami ng malilipatan. At awa naman ng Diyos, nakahanap naman kami ng malapit lang din sa SM. Sana lang hindi binabaha dito. Hello Sir Kira. Gusto ko din po sanang makapag-share ng kwento sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Tinay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagsulat. Umuulan kasi kaya naalala ko. Ito yung hindi ko talaga makakalimutan.
Bagong salta lang po kami ng pamilya ko dito. Taga Mindanao po ako. Lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nakilala ko ang asawa ko sa una kong trabaho sa Muñoz. Niligawan niya ako at bago nga matapos ang kontrata ko, sinagot ko siya. Pagkatapos ng 3 taong relasyon, nag-decide kaming mag-live-in na. At ang unang apartment na tinirhan namin sa Bulacan. Parehas kaming may trabaho. 50-50 kami sa bills at gawaing bahay. Kaya naging maayos naman ang buhay namin. Sir Kira, hindi ko akalaing mararanasan ko ang grabing pagbaha. Tandang-tanda ko na sinira ng bagyong Ondoy ang tinitirhan namin. Lubog ang buong bahay at wala kaming naisalbang gamit maski isa. Horror na para sa amin ang bagyong Ondoy. Pero yung aftermath, ang hindi ko talaga makakalimutan. Doon po mismo sa loob ng bahay ay may natagpo ang bangkay ng isang bata. Walang nakakaalam kung paanong napunta doon yung bata. Pero kung tignan kami ng pamilya niya, para bang kasalanan namin. Siguro dahil sa sobrang sakit ng pagkawala ng anak nila, naging sarado na ang isip nila. Kino-question nila kung bakit nasa loob ng bahay namin yung anak nila. Siyempre, ipagtatanggol namin ang mga sarili namin. Pero hindi na kami masyadong pumatol pa dahil hindi naman na maibabalik ang buhay ng nawala. Sinabi ko yon kay Gary, asawa ko. Sinabi ko din na lumipat na lang kami kapag nagkapera. Dahil parang hindi ako makakatulog gayong alam kong may naligaw na bangkay sa loob ng bahay. Pumayag naman siya. Kaya lang sinabihan niya ako na maghintay lang. Dahil hindi madaling makahanap ng ibang mauupahan kapag ganyang buong lungsod naapektuhan ng bagyo. Dito nagsimula yung kakaibang pangyayari sa bahay namin. Yung dating kaming dalawa lang ang nakatira, nadagdagan. Hindi ako 100% na nakakakita ng espiritu. Pero nararamdaman ko sila. Naglilinis pa lang kami ng bahay, mabigat na. Siguradong meron ng iba. Kaya nung umalis saglit si Gary, nagsalita ako sa loob ng bahay. Hindi ka taga dito. Umalis ka. Ilang araw pa ang makalipas. Unti-unti na rin kaming bumabalik sa dati naming buhay. Madalas na ulit kaming wala sa bahay dahil balik trabaho na kaming pareho. Sabay din kaming umuuwi, kaya usually 9 PM pa lang ay magkakatao na sa bahay namin. Doon pa lang din magkakaliwanag ang bahay. Isang gabi, pagpasok pa lang namin, nakita ko na agad ang isang maliit na anino na nagtatago sa ilalim ng lamesa sa kusina. Hindi ko alam kung nakita ba yon ng asawa ko, pero napansin ko kasing napahinto siya sa pagpasok. Nakahiga na kami nito para matulog. Nung magsalita siya, tinatanong niya ako kung kailan ang off ko para mailipat niya raw ang rest day niya para daw makapaghanap na kami ng ibang bahay. So sinabi ko sa kanya kung kailan ang off ko. Nanahimik siya. Akala ko matutulog na kami. Pero maya-maya, nagsalita siya ng mahinang-mahina. Ako lang ba? O parang may nakatayo talaga sa may pinto? Napadilat ako nun at doon agad sa may pinto ako napatingin. Meron nga. Napaayos ako ng upo sa gulat kasi unti-unti siyang lumilinaw sa paningin ko. Tumayo ako para buksan ang ilaw at saka naman ito nawala. Dumiretso ako sa kusina at kumuha ng asin. Hindi ko talaga alam kung epektibo yon. Baka sakali lang mawala yung espiritu ng bata kung mahagisan ko ng asin.
Nagsaboy ako sa sahig ng kwarto namin. Kakaunti lang kasi ang asin namin. Pero at least, hindi siya makakalapit sa amin. Hindi kami agad nakatulog dahil iniwan lang namin na bukas ang ilaw. Kaya kinabukasan, puyat na puyat talaga kaming dalawa. Nung mga sumunod na gabi, yung pagpapakita, nadagdagan na ng mahihinang iyak. At nung sumunod pa, ay may pagtakbo na din pabalik-balik sa sala at kusina namin. At minsan pa nga, may mga tubig din na nagkakalat sa sala. Gabi-gabi na talaga ang pagpaparamdam. Hindi man aminin ng asawa ko, pero alam kong natatakot talaga siya para sa amin. Siguradong yun ang dahilan kung bakit mas lumakas ang espiritu ng bata. Na kung dati anino lang siya, ngayon kaya niya nang iparinig ang kung ano man ang ginagawa niya, pati ang mga iyak niya. Nagawa na nga din namin halos lahat ng makita namin sa internet. Pero wala talaga. Sir Kira, parang halos 3 buwan pa kaming nagstay doon bago kami nakalipat ng ibang bahay. Yung kakaunting gamit namin doon ay itinapon na namin. Bumili na lang kami ng bago. Naisip ko kasi na baka may attachment pa yung spirit ng bata sa mga gamit namin. At baka makasama pa ito sa bago naming bahay. Natahimik naman na ang buhay namin nung nasa bagong apartment na kami. Yun lang po, Sir Kira. Hanggang dito na lang po. Sana mabasa ninyo. Maraming salamat po sa mga upload ninyo palagi. More power po sa inyo. And God bless. Kwento lang sa akin to ng kaibigan kong taga Quezon. Naalala niyo pa ba yung bagyo na nanalanta ng husto sa Infanta Quezon? Not sure kung anong taon yon pero si PGMA pa ang president nun. Sabi ng friend ko, grabe daw talaga ang nangyari nun. Hindi lang basta baha. Rumaragas ang tubig baha raw. Landslide, storm surge, at marami pang iba. Maraming namatay. Naalala ko pa yung napanood ko nun sa TV. Hindi ko sure kung bahay nila yung tinutungtungan nila nun o kulumpon lang ng mga basura. Basta, ang naaalala ko, tinatangay sila ng malakas na agos nun ng tubig. Papunta sila sa direksyon ng tulay. Yung mga tao na nasa tulay, siguro ko inaabangan din nila yung mga tinatangay na makalapit doon sa tulay para saluhin at matulungang makaahon. Pero hindi nangyari yon. Kasi dahil sa sobrang lakas ng agos ng tubig, para silang bumangga sa tulay. Tapos nilamon sila ng malakas na agos pailalim. Yung mga tao, walang nasalo. Kaya naman nagtakbuhan sila sa kabilang side ng tulay para doon naman abangan yung mga inanod. Hindi ko na matandaan kung ilan yung mga lumusot sa kabilang side. Pero sure ako na may mga naipit o naiwan sa ilalim ng tulay. Samantalang yung mga lumusot, tuloy-tuloy na inanod ng baha. Kwento ng friend ko, may mga parte daw ng daan o kalsada doon na kapag nadaan ka, talagang makakadama ka ng bigat. Lalo na daw sa tulay. May mga kwento na kapag daw nadaan ka doon ng 10 oras ng gabi, may makikita kang isang lalaki na nakabarong at naglalakad ng walang ulo. Mabagal daw itong naglalakad. Tapos bigla na lang din maglalaho
bago dumating sa kabilang dulo ng tulay. Yung isang friend niya, nagkwento din. Galing silang Gumaka at pauwi na ng Maynila. Madilim na kasi gabi na silang nakaalis. Sakay sila ng van. Nadaan sila sa kalsada na tabi ng bundok. Mabilis yung patakbo ng driver. Nakita daw nila sa unahan nila sa gilid ng daan na may mga pumapara sa kanila. Siyempre hindi nila hinintuan kasi anong oras na nun? Bakit may mga pumapara sa kanila? Magigets daw nila kung sa bus sila nakasakay eh. Kaso nga nakavan naman sila. So dinaanan lang nila. Paglagpas, sabay-sabay nilang nilingon. Pero wala na daw yung mga yon. Tinanong sila ng driver. Nakita nyo? Putik-putik no? Punong-puno daw ng putik yung katawan ng mga pumapara sa kanila. Sabi ng driver, baka daw multo ng mga biktima ng landslide yung mga yon. Eto pa, kapag daw umuulan ng malakas, tipong maghapon magdamag yung ulan, minsan nakakarinig sila ng mga sigaw at iyak na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Parang mga humihingi daw ng tulong. Tapos bigla na lang din mawawala. Marami pa siyang kwento noon sa akin, pero ito na lang yung naaalala ko. Hi, Boss Kira. Tawagin niyo na lang akong Kai. May gusto lang akong i-share na kwento. Kwento po ito ng lolo ko sa amin. Palagi ko po siyang kasabay na makinig sa mga stories mo. At palagi ko po siyang inuudyukan na i-share na din dito yung palagi niyang ikinukwento sa amin. Pumayag naman po si lolo, pero sabi niya, ako na daw ang magkwento. So ito na nga po. Bale, ikukwento ko na lang po ito, Boss Kira, sa point of view ni lolo ko. Tingin ko kasi mas madaling unawain pag ganon. So, simulan na po natin. Karanasan namin ito ng pamilya ko. Noong nakatira pa kami sa isang liblib na lugar sa Calabarzon. Meron kaming family business ngayon. Ang paggawa at pagbebenta ng suman at iba pang mga kakanin. At ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon ay ang kwento kung papaanong nagsimula ang business namin na to. Matagal na panahon na itong nangyari. Bata pa ako nun. May bagyo po nun, kaya walang pasok. Elementarya pa lang kasi ako nito. At yung kapatid ko, kung hindi daycare, kinder. Hindi kami makalabas para makagala. Doon lang kami sa bakuran namin pinapayagan. Nung araw na yon, pagkatapos naming mag-almusal, inaya ko ang kapatid ko na maligo sa ulan. Pinayagan naman kami. Basta hindi kami lalayo sa amin. Doon sa likod ng bahay namin ay maraming puno. Sa totoo lang, napapalibutan kami ng maraming puno. Pero sa likod bahay, nandoon yung malaking puno ng mangga. Mataas yun at napakaraming langgam, kaya mahirap akyatin. Habang nagtatampisaw kami ng kapatid ko, bigla siyang may itinuro sa may puno ng mangga. Nung tignan ko, wala naman akong nakita. Lumapit pa siya noon para ituro, pero wala talaga akong nakikita. Tinanong ko kung ano ba yon. Sabi niya,
Miho daw. Iyon ang tawag ng kapatid ko sa kahoy na laroang kabayo na sinasakyan niya. Ganon niya kasi bigkasin ang tunog ng kabayo. Miho. 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 Hindi ko pa gets yun nung una. Akala ko nagsasabi lang siya ng random words na wala lang. Hinila ko na lang siya palayo sa puno. Tapos, tuloy lang kami sa pagligo. Pagtapos naming maligo, sinabi ko yun sa mama ko. Sabi lang niya, wag na lang daw naming pansinin. Wala lang daw yun. Walang tigil ang ulan noon buong maghapon. Hihina lang saglit, pero lalakas ulit. Nung bandang hapon, medyo madilim na nun sa labas. Nakita ko yung kapatid ko na nakatanaw sa labas habang nakasakay sa kabayo niya. Tapos, bigla siyang tumingin sa akin. Sabi niya, "Kuya, may miho sa mangga oh." Lumapit ako para tignan yon. Pero wala naman akong nakita. Saan ka ako? Wala naman ah. Sabi ko sa kanya, "Ayun o, sa mangga. Nakatayo." Sabi pa ng kapatid ko habang nakaturo sa puno ng mangga. Medyo kinikilabutan na ako noon. Kasi bukod sa wala nga akong nakikita, madilim naman doon sa itinuturo niya. Tinawag ko na noon si mama. Sinabi ko yung itinuturo ng kapatid ko. Pagtingin ni mama, nakita ko yung gulat sa mukha niya. Tinawag din niya si papa tapos sabi niya, Papa, andyan na naman siya." Kinuha ni papa yung flashlight at saka tinutukan yung puno ng mangga. Ewan ko kung nakita yun ni papa. Pero si mama at yung kapatid ko, sigurado akong nakita nila. "Nasaan?" tanong ni papa. "Sa likod ng mangga pa." Sagot naman ni mama. "Kaibigan!" Malakas na sabi ni papa. Tas maya-maya sabi niya, hayaan na lang daw namin. May bagyo daw kasi, kaya nandyan na naman. Ang nagpakumpirma lang sa akin na may nakikita nga sila, nung may narinig ako na halinghing ng kabayo. Mahina lang yon pero dinig na dinig ko yon. Napakapit ako kay papa kasi natakot ako eh. Ibig sabihin, may nakikita talaga silang tikbalang. Sa kalagitnaan ng pagtulog namin, nagising ako kasi naramdaman kong bumangon yung kapatid ko. Pero hindi niya ako ginising. Dumiretso lang siya ng bangon at bumaba sa kama. Usually kasi kapag bumabangon yon, ginigising niya ako para magpasamang umihi. Sinitsitan ko siya, tapos tinanong ko kung saan siya pupunta. Hindi siya sumagot, kaya sinundan ko na lang. Naglakad siya papunta sa pintuan namin. Tapos, pinihit niya yung doorknob at palabas siya ng bahay. Mabuti na lang at may double lock yung pinto namin. Doon ko na siya tinawag ulit. Tapos, para siyang nagulat. Tiningnan niya ako na parang nagtatanong kung anong nangyari. Bakit nandoon kami? Sinabi ko na lang, "Tara, samahan mo ako sa CR. Naiihi ako eh." Sumama naman siya. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na naglalakad siya habang natutulog. Kasi hindi naman niya maiintindihan. Pero kinikilabutan talaga ako nun. Idagdag mo pa yung malakas na ulan at ihip ng hangin sa labas.
Sinabi ko yun kay mama at papa kinabukasan. Sabi ni papa, mukhang napapagkatuwaan daw ni Miho yung kapatid ko. Opo, pinangalanan na nilang Miho yung tikbalang. Nung araw na yon, ilang beses kong nakita yung kapatid ko na nakatanaw sa puno ng mangga. Ang nakakatakot lang kasi, minsan nahuhuli ko siyang ngumingiti-ngiti. Tumatawa-tawa pa nga minsan. Kinagabihan nun, habang kumakain kami, ang lakas pa rin ng ulan. May kulog at kidlat pa nga. Yung kusina kasi at sala namin magkadugtong lang. Tapos may dalawang malaking bintana. Isa sa sala, isa sa kusina. At kita doon sa bintana ng kusina yung malaking puno ng mangga. Di nasa kusina kami at kumakain. Napatingin ako sa labas sa may puno ng mangga. Dahil yung kapatid ko, nakatanaw na naman doon. Saktong pagtingin ko, kumidlat. Kaya lumiwanag sa labas at kitang-kita ko yung figura na nabuo. Tikbalang. Sobrang laki at sobrang tangkad. Payat na payat ito. At merong mahahabang braso. Yung leg niya, hindi kasing haba ng sa kabayo. Pero yung ulo, talagang sa kabayo. Nanlaki yung mga mata ko noon at napaatras ako sa upuan. Nagulat naman sila mama sa naging reaksyon ko. Kaya tinanong nila ako. Sabi ko, Ma? Pa? Nakita ko po ata si Miho. Tinutukan ni Papa ng flashlight yung puno ng mangga. Pero wala na ito doon. Imposibleng namalikmata lang ako noon kasi kitang-kita ko talaga siya. Nagsara na si Papa ng mga bintana at pinto. Nung gabing yon, tabi-tabi kaming natulog sa kwarto nila Mama. Kinabukasan, medyo humupa na ang bagyo. May pakonti-konting ulan na lang at malakas na hangin. Pero okay na. Sumilip na ang haring araw, kaya kaya nang lumabas. Umalis si Papa nung umaga. At pagbalik niya, may kasama siyang matandang lalaki. Si Katasyo daw yun. Yung tiyuhin ng papa ko na albularyo, sabi ni Mama. Naglibot-libot muna ito sa buong paligid ng bahay. At saka ito tumigil sa harap ng malaking puno ng mangga sa likod. Hinawakan niya yung puno. Pumikit. Pagkatapos, para itong may kinakausap doon. Nung una, mahina lang. Tipong hindi talaga namin nadidinig. Hanggang sa sumigaw si Katasyo. Hindi! Hindi pwede! Pagkatapos nun, puro bulong na lang ulit. Matagal din siyang nakipag-usap sa kung sino o kung ano man yung kinakausap niya sa puno. Na malamang ay yung tikbalang na si Miho yun. Nang matapos ang usapan, sinabi ni Katasyo kay Papa ang napag-usapan nila ng nilalang. Ang kapalit daw ng paglubay niya sa kapatid ko ay kailangang magbigay o mag-alay nila Papa ng suman sa puno ng mangga tuwing umuulan at tuwing kabilugan ng buwan. Mula nga noon ay palagi nang nagluluto sila Mama at Papa ng suman tuwing umuulan at kabilugan ng buwan. Sa dalas nga nilang magluto noon ay palaging natatanong ng mga kapitbahay namin kung nagbebenta daw ba kami ng kakanin. Ang bango-bango daw kasi. Natatakam sila.
Nung una, syempre hindi. Dahil iba naman talaga ang dahilan kung bakit madalas na magluto kami noon ng suman. Binibigyan-bigyan lang namin sila. Pero nung nagtagal, dahil nga sa madalas na ring pagtatanong ng mga kapitbahay namin, nakita ng nanay at tatay namin na isa itong malaking pagkakataon para gawin na nga lang business ang pagtitinda nila ng suman. Nakalaunan nga ay nadagdagan na lang din ng iba pang mga kakanin. Sa ngayon, nagsusupply na kami ng mga kakanin sa mga pwesto na nagtitinda ng pasalubong at merienda. Hindi ko alam pero parang naging blessing in disguise din yung nangyari na yon sa pamilya namin. At kung natatanong nyo, oo, hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, ay tumutupad pa rin kami sa napagkasunduan ng pamilya namin at ng tikbalang na si Miho. Ayun lang po, Boss Kira. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ng lolo ko. Sana po mapasama ito sa isa sa mga uploads nyo. Siguradong matutuwa si lolo ko nito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Paki-like naman po ng video natin at paki-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.